Masayang araw mga ka-PL. Di ba noong isang araw, nagdiwang po ng kaarawan si Bongbong Marcos para masiyahan si Bongbong Marcos, mga kababayan, ang mga guro, kung hindi ako nagkakamali, buong bansa ito, mga kababayan, binigyan po ng isang kodigo o babasahin, no? Para yun ang magiging pinaka-birthday greetings nila kay Bongbong Marcos. Parang nga naman matuwa itong mama, mga kababayan, no? Sa madaling salita, dinidiktahan po, no? Na dapat lahat kayo, mag-greet kayo kay Mr. President Bongbong Marcos. Kaso, mga kababayan, hindi mo madiktahan yung ibang teacher, mga kababayan Nakuhanan po ng video. Ito po, ipapanood ko sa inyo. Imbes na greetings para kay Bongbong Marcos, dahil nga kaarawan niya, ang sasabihin nitong mga guro, hindi ho. Duterte po sinisigaw. Harap-harapan, mga kababayan, binastos po si Bongbong Marcos. Bagamat wala po mismo si Bongbong Marcos sa isang event na kung saan nagtipon-tipon itong mga guro sa Davao del Norte, mga kababayan. No? Mga kababayan ko ito. Wala naman siya doon talaga kasi siyempre nasa la mierda siya, nasa happy-happy siya. Samantalang yung ating mga kababayan, binabaha alos linggo-linggo. Diba? Napakamahal ng presyo ng mga bilihin at napakaraming problema sa bansa. Isa na rito yung hindi natin tinatantanan na flood control project. Yan. Siya nagpapakasarap buhay. Yung ating mga kababayan, yung sakripisyo sa baha, mga kababayan. Ito ho yung video. Panoorin po natin kung paano po binastos si Bongbong Marcos ng mga guro. Hindi daw po nila ma-pronounce yung pangalan ni Bongbong Marcos Kumbaga, masama sa loob nilang banggitin ang pangalang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buti kayo, hindi nyo lang ma-pronounce. Ako, nandidiri, tinitiis ko na lang kasi hindi ka man maipaliwanag sa tao pag di ko sinabing Bongbong Marcos, ayaw ko naman sasabihin bangag. Di ba, mga kababayan? Bongbong Marcos talaga. Di ba, huwag natin tawaging presidente. Di ba, mga kababayan? Ito na ho yung video. Panoorin na po natin. Hindi mo ma-pronounce yung pangalan, no? Sige lang. Para one thing lang kayo, everybody. Tuwan lang ka. Isa lang. Ready? In 3, 2, 1, go! Hindi ba maumon man Richards? Di ba? Ang naintindihan ko po doon sa mismong malapit sa video, di ko alam kung siya yung mismo yung isasalita, yung kumukuha ng video o yung malapit lang sa kanya, kaya na-adapt, no? Yung kanyang boses na ang sabi, sa Bisaya pa, dili man ako ma-pronounce iyang pangalan, oy.
Hindi daw niya kayang banggitin yung pangalan ni Bongbong Marcos, mga kababayan. At yung pinaka-leader nila, no, sabing ganun, nung bago matapos yung video, sige na, isa lang. Nag-usap na. Sige na, isa lang na di kita mahuman ani ron. Kumbaga sa Bisaya, sa Tagalog pa, hindi talaga tayo dito matatapos. Kasi nga, imbis na basahin yung nasa harapan nila, Duterte ho sinisigaw nito mga guro, mga kababayan. Ito sa palagay ko lang baka merong ipinadalang memo sa kanila yung, ano ba, yung pinaka-head dyan sa eskwelahan, sa DepEd, no? Siguro napadala ng memo, tapos bawat teacher siguro kanya-kanyang grade, ganun. O kaya, isang eskwelahan, yan, kanya-kanyang grade siguro sila, buong eskwelahan na yan, lahat ng teachers dyan. Kaso parang hindi yata umubra, mga kababayan. So, ang ginawa, tinawag lahat ng mga ng mga guro. Dami niya, no? Nakita niyo sa video, di ba? Isang buong covered court. Pinagsama-sama na lang para isang take lang at hindi, kasi baka hindi rin sumunod yung iba. Ayaw namin. Baka hindi rin sumunod yung iba sa birthday greetings para kay Bongbong Marcos. O kaya pinag-isa na lang para isang mando, ayan, lahat magbabasa nung nasa harapan, pinaka-birthday greetings nila kay Bongbong Marcos. Kaso nga, binastos. Kahit man siguro ako guro, matino ako, may pinag-aralan ako, alam ko ang tama't mali na nangyayari ngayon sa bansa, mga kababayan. Hindi ko maaatim na banggitin ko yung pangalan niya bilang isang presidente. Bakit? Hindi nga natin alam, baka hindi nga yata nabigyan ng karagdagang benepisyo ni Marcos itong mga guro No, ewan ko lang kung meron mang ibinigay na karagdagang benepisyo, sorry, no? Kasi may hipag ako, guro din yan, pero wala naman siya nababanggit sa akin na, Kuya, binigyan kami ng aumento ng sweldo, ganon. O karagdagang benepisyo na limpak-limpak, ganon. O baka meron siguro, pero barya-barya lang. Sa madaling salita, parang napabayaan ni Marcos itong mga teacher. Kasi ganito yan, kasimple. Kung binusog mo ng maigi, pinuno mo ng benepisyo yung mga guro, kahit mga kapulisan, kahit mga kasundaluhan, binusog mo ng benepisyo, nilagdagan mo yung sweldo, lalo na't yung malaki talaga, yung mai-enjoy nila, yung sweldo nila. Alam natin yung mga teacher, maraming utang yan, o magkano na lang titira sa sweldo ng mga yan, kawawa naman, tapos napakapahal pa ng mga bilihin, hindi kayang pababain nitong presidente natin, di ba? Igagalang siya. Baka nga mag-isa-isa pa yan. No? Dahil sa tuwa. Dahil nabigyan sila ng karagdagang sweldo man lang. Di ba? Kaso parang wala, mga kababayan. Kaya, ito, ang mga guro, ayaw ho sa... Ibang-iba po sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginagalang siya ng mga guro. Mahal na mahal siya. Di ho ba, mga kababayan? Si Bongbong, walay. Imbis na mag-greet, binastos patuloy. Ayos yan, mga madam at sir. Saludo po kami sa inyo, may tapang po kayo. Bagamat hindi lahat ng guro kasing tapang ninyo, pero kayo dyan sa Davao del Norte, ang tatapang po ninyo. Ayos yan, at lantaran na ngayon ang nakawan sa ating bansa. Flood Control Project. Maaaring alam nyo yan. Naiintindihan nyo yung mga dokumentong lumalabas sa mga mainstream media at social media. Naiintindihan nyo yan. Maliwanag na ninanakawan tayo. No? Etong ating mga tax na naiipon na para sana'y gamitin ng gobyerno sa tama. Hindi ho, ninanakaw na lamang po mga kababayan ng mga kawatang elected official. Di ba? Tama po yan na magsalita ho tayo. Kasi sobra na Sobra na. Kaya tama na ang pagnanakaw.
Oh, ito pa isa, mga kababayan, dagdag ko. Ito matindi. Naitakas na di umano, mga kababayan, ang mga luxury vehicle ni Saldico kasama ng kanyang eroplano at chopper o helicopter. Aba, hindi na nga babalik itong mama. Nagtatago na talaga ng tuluyan. No? Ito, sabi mga luxury vehicles na itakas na. Di ba? Eroplano at helicopter ni Saldico na ilabas na ng Pilipinas, bagamat mayroong question mark. Ayon sa isang informante ng pahinang ito, informante mula mismo sa loob ng kampo ni Saldico. Ayan, ang informante ng pahinang ito ni Tito J. Sonsa nagmula ho mismo sa kampo ni Saldico. Ay di, accurate po ang mga balita. Lihitimo, mga kababayan. Nito lamang Wednesday, nag-online meeting ang mga opisyal ng SunWest at isang hindi nakilalang piloto. Okay? Ang usapan ay tungkol sa pagpupuslit palabas ng Pilipinas ng mga air assets ni Ako Bicol Party List Elizalde Salcedo Co. Ayan, online meeting. Pag pinagpaplanuhan, paano ipuslit? No? Kasama itong hindi nakilalang piloto. Sino kaya ito? Sana makatulong itong pilotong ito, mga kababayan, sa investigasyon, mapatunayan kung gaano karami ang salapi ni Elizalde Co nakakapagtaka. Di ba? Ito pa, kahapon ng umaga, tuluyan nang nailabas yung chopper papuntang Malaysia. Okay? Sa isang television report kagabi, lahat ng mga luxury cars at sports utility vehicle at security backup units ni Ko o ni Congressman Saldi ay itinakas na rin mula sa parking area ng isang kondo sa BGC. Kabilang dito ang isang Maybach babasahin ito? Maybach Mercedes-Benz. Wala naman kasi tingnan itong kasi sasakyan, mahal ito Pobre lang tayo no? Maybach Mercedes-Benz 1980. Ay, 1980 naman. 680 naman. Ano ba naman yan? Naduling ako. Sorry po, matao lang. Cadillac Escalade at iba pa, mga kababayan. Ito ho yung mga litrato. Ewan ko kung ito ba talaga yung literal na litrato. No? Basta ganyan po yung ipinapakita dito sa pahina ni Tito Jason sa. Ganyan yung chopper, ganyan yung aeroplano, air assets niya, mga air assets niya. Ayan yung mga sasakyan, mga kababayan. Ayan o. Di ba? Tindi, no? Tindi, no? Mga kababayan, no? Magtataka ka Isang congressman, magkano lang ba naman ang sweldo ng congressman, mga kababayan? Sabihin na lang natin 300,000 o 400,000 a month. Makakabili ka kaya ng chopper, ng eroplano, ng mga luxury vehicles sa ganyang klaseng sweldo lang. Pero ito, nakuha nila lahat. Magtaka ka na. Paano nila ito nabili, mga kababayan? Di syempre, alam nyo na. Di ba? Kasi, kung hindi totoo, yung mga paratang sa kanya, sa kanilang dalawa ni Romualdez, mga kababayan, nandito sa Pilipinas yan. At handa niyang harapin yung mga paratang sa kanya. Kasi nga, hindi totoo. Kaso nasaan? Hindi na ho yata uuwi. Wala nang planong umuwi. Sa palagay niyo, uwi pa yon? Na ang sinisigaw ngayon, siya at saka si Romualdez, wag nating kakaligtaan. Ang presidente, mayroon ding pananagutan yan. Wag silang magmalinis. Wag silang maglinis-linisan dyan.
sa Palasyo Malacanang. Ito nga, nagbabardagulan na itong dalawa. Malacanang at saka itong House of Representatives. Nagtuturoan, nagsisisihan. Hindi, mas marami kayo. Hindi, mas marami kayo. Hindi, magnanakaw kayo. Kayo din naman, magnanakaw. Di ba? Parang ganun ang datingan na ngayon sa kanila, mga kababayan. Ano? Sana lumala pa yung away nila. Yan ang hiling ko. Sana mag-away pa talaga sila na maigi araw-araw. Yung pinakamatindi na sa ganun, magsipaglabasan lahat ng mga baho nila. Di ba, mga kababayan, isa na lang. Ito na. Dahil nga nalalapit na ang 21, mga kababayan, at talaga nakapaghanda na ang lahat ng mga grupo, lahat ng mga relihiyon na sasali dito sa September 21 na pinakamalaking rally. Dalawang dako ito. Merong sa Luneta at merong sa EDSA. Ano ho? Abay, nag-red alert po. Nag-red alert po ang AFP, mga kababayan. Red alert! At maraming susugod dito. Kahit pa mag-red alert, kahit pa kung meron pang mas malala sa red alert, yun ang gawin ninyo. Kung talagang galit na ang tao, wala kayong magagawa. Totoo yan. Di ba? Ito, isinailalim sa red alert status ang Armed Forces of the Philippines o AFP bago ang mga nakatakdang nationwide kilos protesta laban sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura, partikular na sa mga flood control projects. Ayan, mga kababayan. Huwag natin basahin ng buo. Naintindihan na naman natin na. Red alert sila. Ang dami niyan eh. Ang daming dadalo eh. No, ito lilinawin ko. Meron pong isang rapper yata ito. Ewan ko sana, nandito siya. Ito, nandito ho, mga kababayan. Sabi po dito sa isang page na Today's Hip Hop. No, kasi pinalalabas po nitong si Leche, itong Dilawan na ito, o kakamping yata ito. No, itong si Ivy Lisa F. Mendoza, basta anti-Duterte ito. No, ang sabi nito, basahin ko muna yung sinabi ni ni Ivy Lisa F. Mendoza. Credit grabber to babae na ito. Ito sabi niya, tara na sa Luneta. Okay? So parang lumalabas na isa siya sa mga organizer. At ilabas ang galit sa mga magnanakaw at walang hiya. PS, bawal ang mga tanga at oportunistang DDS. Gumawa kayo ng sarili ninyong rally sa ilalim ng puno ng kamatis. Yan ang sabi nitong si IBF Lisa Mendoza. Para bagang inaangkin niya, mga kababayan, na itong magiging rally sa Luneta sa 21, parang sila ang may pakana. Parang sila ang organizer. Pero ano po ang sabi ng Hip Hop Today's na Facebook page? Ito mga tol, paalala lang, huwag kayo malilito. Hindi totoo na bawal pumunta kung ikaw ay DDS or Pink or BBM supporter. Okay? Walang kulay ang hip-hop, walang partisan, walang politiko. Yan ang sabi nitong hip-hop na sila po talaga ang tunay na organizer nitong 09/21/2025 rally sa Luneta, Manila. Hindi po itong si Ivy Lisa F. Mendoza, kundi ang mga hip-hop po, mga kababayan. Ang hip-hop ay para sa Pilipino. Inuulit namin, walang kulay ang gaganaping pagtitipon sa September 21. Maliwanag. Kung meron man, kulay itim siguro. No? Misleading po itong post ni Madam Ivy Lisa F. Mendoza. Paki-delete na lang po. Nakiusap pa yung Today's Hip Hop.
Huwag kayo maniniwala dito sa babaeng ito, si Ivy Lisa F. Mendoza. Siya po ang tunay na oportunista. Hindi tayong mga DDS. Credit grabber, oportunista, nanlilito, gumagawa ng fake news at nagpapasikat para siyempre mapansin siya. Madam, kayo po ang gumawa ng sarili ninyong rally sa ilalim ng puno ng pandan. Okay? Nanlilito ka eh. Maliwanag, nilinaw ng mga hip-hop na nililito lamang kayo ng babae na yan. Mandarambong yan. O baka sabihin yan, kanila yung rally dyan, tapos manghihingi ng mga donasyon sa kung kani-kanino, makalikom lang siya ng pera, pero wala naman siya sa rally na ito. Kasi baka lang naman, baka meron siyang motibo na money-making, mga kababayan. Papalabasin niyang kanila, tapos yung mga kakilala niya, mga mayayaman, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng tubig, pangmerienda sa mga tao, libo-libo yan. Baka meron kayong ma-donate dito lang sa GCash na ito. Pera na! Laway-laway lang ang puhunan, di ba? Mga kababayan, pwede naman yan. Pwede mangyari? Yes, pwede. Pero hindi ko sinasabing, ginagawa niya yan. No? Kasi kung iintindihin natin, bakit niya sasabihin na parang kanila ito? Bagamat walang sinabi na amin ito, kami ang organizer nito, pero tara na sa Luneta. Para bagang nag-aalok siya o nag-aaya siya na para bagang sila ang may pakana ng rally na ito. Buti na lang po at kinorek po ng hip-hop, today's hip-hop. Okay? Yun lang po, isang paalala yun mga kababayan. No? Sa Luneta, walang kulay. Sa exhaust line, siguradong may kulay. Kasi mga DDS talaga yan, karamihan yan. Pero, halimbawa, kung magsanib pwersa yan, walang problema. Isa lang ang panawagan. Itigil ang korupsyon. Kasi marami nang tinatamaan, marami na nasasagasaan, marami na nagsasakripisyo dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.